Sino nga ba ang papunta sa Egghead Island? Bali sa video nga na to bibigyan natin ng argument ang lahat ng posibleng umatake sa Marines na papunta na ngayon sa Egghead Island na ipinakita sa last chapter. At para umpisahan nga itong topic natin unahin na nating pag-usapan itong Revolutionary Army. During chapter 1103 nga nag-express itong si Dragon kay Ivankov na gusto niya daw malaman kung saan ba possible na pumunta itong si Kuma pagkaalis niya sa Kambaka Kingdom. Sinabi nga ni Ivankov na kung siya nga daw ang tatanungin, panigurado daw na pupunta siya sa Merijoa. Pero iba nga daw si Kuma. At dahil nga sa panel na to, marami nga kaagad ang nag-conclude na pwede nga ang Revolutionary Army ang umatake sa Marines sa last chapter. So ang argument naman natin na hindi ito possible dahil sa lokasyon. Currently nga nasa Kambaka Kingdom itong sila Dragon, which is matatagpuan nga ito sa Grand Line. At itong Egghead Island naman matatagpuan sa New World. Kaya imposible naman na in an instant makakarating agad sila Dragon sa Egghead Island. 'Di ba? Maliban na lang syempre kung meron silang Pawpaw fruit, which is imposible pa rin. Since yung may hawak nga ng Devil fruit na to si Kuma na currently nasa Egghead Island na. Kaya naman kung sila Dragon nga itong umatake sa Marine sa last chapter na pupunta na ngayon sa Egghead Island, ang magiging pinaka-questionable nga dito paano sila nakapaglakbay mula Kambaka Kingdom papunta sa Egghead Island sa saglit na panahon. So pwede pa siguro kung ibang Revolutionary Army at hindi mismo sila Dragon ang pupunta sa Egghead Island. Pwede ngang may iba silang miyembro na naka-assign sa New World. Yun pwede pa. Pero itong theory nga na sila Dragon mismo itong papunta sa Egghead Island malabo para sa akin. Unless may i-reveal si Oda na Devil Fruit ni Dragon na capable maglakbay ng mabilis sa maikling oras. Anyway, ang sumunod naman nating pag-usapan na merong possibility itong Blackbeard Pirates. During chapter 1079 nga nakita na natin yung barko nila na malapit sa Egghead Island. At during nga sa mga oras na to alam naman nating nakikipaglaban mismo si Blackbeard kay Trafalgar Law. So ang haka-haka nga ng marami itong nakita daw nating barko sa chapter 1079 nasa malapit pa rin sa Egghead Island. At nire-report lang kay Blackbeard kung ano ng status sa pagitan ng Straw Hat Pirates at itong mga Marines. Meaning itong umatake sa mga Marines sa last chapter possible na si Blackbeard na mismo. Kasama nga niya itong sila Van Agur, Dokyu at Jesus Burgess. Which makes sense since yung lokasyon nga ng Winner Island kung saan naglaban itong sila Blackbeard at Trafalgar Law malapit lang sa Egghead Island. Kaya possible itong theory na to. So mas mataas nga yung posibilidad na Blackbeard Pirates itong umatake sa mga Marines sa last chapter kesa sa Revolutionary Army. So ano naman ba ang magiging outcome kung sakali nga at Blackbeard Pirates itong umatake sa mga Marines? Syempre mabibigyan neto ng malaking tulong itong Straw Hat Pirates since panigurado na aatakihin ni Blackbeard itong mga Marines at ang world government dahil sa status niya na pagiging emperor. Pero ang downside naman neto mawawala yung spotlight sa Straw Hat Pirates. Magmumukha ngang mahina pa rin sila Luffy although emperor level na siya since tutulong nga sa kanya itong si Blackbeard. Though story wise mas magiging exciting nga yung kwento dahil sigurado na once na magtulong itong sila Blackbeard at Luffy na matalo itong sila Gorosei Saturn at Admiral Kizaru siguradong sila na ang maghaharap pagkatapos. Lalo na't alam ni Luffy na si Blackbeard ang may kagagawan kung bakit namatay yung kapatid niya na si Ace sa Marineford War. At hindi pa nga rin niya ito na ipaghihigante. Ngayon mapunta naman tayo sa Straw Hat Grand Fleet. Sa last 2 videos nga natin sinabi ko na ito yung may pinakamataas na tsansa sa tingin ko. Sila nga itong umatake sa mga Marines sa last chapter. Dahil kung sila nga ang tutulong kila Luffy sa Egghead Island hindi mawawala yung spotlight sa Straw Hat Pirates. Dahil technically nga miyembro pa rin sila ng Straw Hat Pirates. Since Grand Fleet
Fleet nga sila ni Luffy. At itong pagdating nga ng Straw Hat Grand Fleet kung sakali ang mag-i-equal sa nangyayaring laban na to. Dahil match-up wise naman kaya naman nila Luffy itong sila Saturn, di ba? Dahil ang main villain lang naman ngayon na talagang malalakas tatlo. Sila Saturn, Admiral Kizaru at Rob Lucci. Ngayon nagkakatalo lang naman sa dami. Dahil may 100 plus na barko nga sa labas ng Egghead Island at siyam na Vice Admirals, which is dito nga dihado sila Luffy sa dami. So kung pupunta nga itong Straw Hat Grand Fleet at tatapatan nila itong 100 barko ng Marines at siyam na Vice Admirals magiging equal na nga yung laban. Dahil pwedeng Luffy versus Saturn, Zoro at Sanji versus Admiral Kizaru at Jinbei versus Rob Lucci, diba? Kaya naman kung ako nga ang tatanungin mas okay na ang pupunta ngayon sa Egghead Island itong Straw Hat Grand Fleet. Ngayon mapunta naman tayo sa mga Dark Horse or yung mga low-key na grupo na possible pa rin naman na pumunta sa Egghead Island. So itong mga babanggitin ko nga yung mga hindi gaanong pinag-uusapan. Since ang bukang bibig na nga ng marami tatlong grupo lang, which is yung mga nabanggit ko na Revolutionary Army, Blackbeard Pirates at Straw Hat Grand Fleet. So yung tinutukoy ko nga ng mga low-key group na possible pa rin na pumunta sa Egghead Island itong Red Hair Pirates, Cross Guild at yung Man with Mark Flames. Unahin na nating pag-usapan itong Red Hair Pirates. Gaya nga ng Blackbeard Pirates location wise nga pwede pa nga rin pumunta itong Red Hair Pirates sa Egghead Island since malapit nga rin ang Elbaf sa Egghead Island. Bali ang pag-aalala ko nga lang kung bakit hindi Red Hair Pirates itong grupo na umatake sa mga Marines dahil sa kakagawa nga lang neto ni Shanks. Pumunta nga siya sa Wano at tinulungan itong sila Momonosuke na paalisin si Admiral Green Bull sa Wano. So kung gagawin na naman nga ito ni Shanks at tutulong na naman siya sa Straw Hat Pirates, this time sa Egghead Island na, parang pangit naman yung tignan sa part ni Shanks, diba? Lalo na't kakabanggit pa nga lang niya na gusto niya na daw na kunin itong One Piece treasure. Kaya malabo sa tingin ko na makikigulo pa siya sa Egghead Island. Sa part naman ng Cross Guild ang positive side nga lang na nakikita ko kung sakali nga at sila itong umatake sa mga Marines sa last chapter yung word na spotlight. Dahil currently nga yung tatlo sa mga Emperors may kanya-kanya ng spotlight sa Egghead Island arc. At itong si Buggy na nga lang ang hindi pa nakakapagpasikat ngayong arc na to. Kaya kung sakali nga at sila ang pupunta sa Egghead Island pwede rin. Lalo na't ang pinakakalaban nga nila ngayon itong mga Marines. Ang downside naman na malabo ngang sila ito dahil sa pakay. Wala ngang rason kung bakit sila gagalaw at aatake ng mga Marines. Plus pupunta pa sa Egghead Island. Kilala nga natin si Mihawk. Ayaw nga niya na nasa kanya ang atensyon. At lastly itong Man with Mark Flames. Currently nga ang impormasyon lang na alam natin sa kanya nakasakay nga daw siya sa barko at nagpapalubog daw ng mga barko kung sino man ang lumapit sa kanya. Dagdag pa nga dyan pinaniniwalaan na nasa kanya daw ang huling road poneglyph. Kaya naman kung sakali nga at siya itong tutulong kila Luffy sa Egghead Island mas mapapabilis nga nito yung kwento. Since alam naman natin na isang road poneglyph na lang ang kulang ng Straw Hat Pirates at makakapunta na sila ng Laugh Tale. Kaya kung gawin man ito ni Oda parang magiging hitting two birds in one stone. Na-reveal niya na kung sino itong Man with Mark Flames at mapapabilis niya pa yung final saga sa pamamagitan ng pag-acquire ng Straw Hat Pirates sa huling road poneglyph. Anyway, ayan na nga yung mga possibilities sa kung sino itong grupo na papunta ngayon sa Egghead Island. Kung may idea nga rin kayo kung sino sila exactly wag na kayong mahiyang i-comment yan sa ating comment section sa ibaba. Ibahagi nyo na nga yung idea nyo. So yun lang.